for that introduction. Thank you. Totoo po yung sinabi niya. Kasi yun lagi ang tinatanong sa akin ng mga tao. Talagang may nakarating na Filipino sa North Korea? Yes po. Isa po ako. Papakita ko lang po yung picture ko. Yan po ako. Ayan yung picture ng North Korea. Oh. If you're familiar with North Korea, yan po. Winter po kasi. Bihira lang umaraw sa North Korea. Kaya talagang palaging malamig po dyan. So, yan po ako. Back 1990s. Okay? So, papakita ko lang po yung iba ko pang picture. Para, ayan. Talaga po North Korea yan. Para maniwala kayo kasi tuwing magkukwento ako na I was in North Korea before, ayaw nilang maniwala. Ayan po ang proof. Ngayon, maniwala na kayo. Okay? Opo. Arman Salazar nga pala po ako. Pero yun, 1995, pabalik. Ito yung, there was a time na may year yan eh. Takat lang po. 1995 po yan eh. So, winter po ito. Always winter in North Korea. Masyadong malamig. Parang Beijing, China. So, yan po ang katotohanan. Pero, ang talagang testimony ko po ay yung double brain operation ako. Pero, hindi nyo ako mahalata, di po ba? Na ako ay PWD. Pero ang totoo po, bakit ako PWD is because semento na po yung loob ng ulo ko. Yung skull. Kaya PWD. Opo, hindi lang halata. Kasi ganito nga, normal na normal po ako. Kahit nung operahan ako, normal na normal. Even after the operation. Pero, I'll show you my picture. Ayan. Nung tinahi po, hindi na tinatahi. Stapler na lang. Stapler na lang after the operation. Yan yung first brain operation ko back in 2013 po. Wala po tayong fourth year pa noon. Pero maganda kasi yung story ako nung second operation. Okay? So, yan po ako noon. Pabilog. Tinanggal po yan. Tapos, ibinalik. Opo. Ngayon, ito sa second na to eh. Sa second na yan. So, paano po ginagawa ang brain operation? Anybody familiar sa brain operation? Induce, po yan? Comatose. Kailangan patay ang brain mo. Kailangan patay ang heart mo for more than 7 hours. So, 2 beses na akong namatay, actually. Comatose. 7 hours. So, yan po yun. Tinanggal yung brain tumor po ako eh. Ang brain tumor ko, kasi laki ng itlog ng manok. 6 cm. Nandito sa ibabaw. Kaya dito ang tanggal. Yan po, tinanggal, tapos ibinalik. Okay? So, second na po. Ayan. Sige sis, yung second picture ko. Ito yung may storya to eh. Kita niyo po nakapink ako. Kasi naubusan na sa pambabaeng, yung area ng babae. Ng lalaki pala. Kaya inilagay ako sa mga babae. Kaya ayan po ako nakapink. Ako po, naubos na kasi yung area ng 4 boys eh. Kaya ayan po ako. So, next picture sis. Okay, medyo madilim lang pero may tubo po ako kasi after your brain operation, 6 bags kasi ako ng blood. Ang nirequest sa akin. So, after the operation, tutulo yung mga extra blood. So, ayan, may sumasalud dyan para makuha yung blood. So, ayan po yung first operation again. Okay, so, balik tayo sa, wala na. Okay. Sige, go na lang sis. Yung second operation na yun. Ito po, hindi pala nakalagay dyan yung, kasi mapapansin nyo po, nandito na yung aking, hiwa, hindi na pabilog. Kasi ang cut na po dito. Ibinuka naman. Instead na po, ibinuka na po yan. Morbid, Morbid. Kasi bakit po binuka? Kasi papalitan na ng semento. Kasi bago ng operation ko, 2020 po yan. Bago po yung operation ko, sinabihan ako ng doktor, you may not be able to live anymore. Huwag kang mag-expect na mabubuhay ka kasi medyo yung skull mo,
hindi na maganda condition. Kasi nga po, lumaki uli yung tumor, so tumusok na sa ulo ko. So sabi niya, masyado ng brittle. So the only way is, palitan na natin ng semento. So yun po ang ano. Pero sabi niya, dahil 2020 po yun, kapanahunan ng COVID, Delta, variant. So after ng operation ko, nagka-COVID ako. Delta variant. Kasi PGH ako inoperahan eh. Sa taas ng floor namin, nandun yung COVID. Second floor kami eh. Third floor ang COVID. So, after ng operation ko, yan po. Nagka-COVID pa ako. Pero, buhay pa po. And it's because of Portier placenta. Actually. Kasi, when I was about to be 3 months before, upon checking up ng doctor, sabi nila, delikado ka na. So, nalaman nung apply ko there, Miss Neris Bendibel, nung malaman niya, sabi niya, okay, binigyan po ako, mabait yung apply ko, binigyan ako ng 3 bottles. Inumin mo na yan. So, minom po ako ng 3 bottles. So, syempre, lumakas yung immune system ko, nakaya ko yung operation, kahit sinabi na ng doktor na, you might not make it. Yun po ang sabi sa akin ng doktor. So, sinabi ko sa kanya, baka wala nang mag-networking sa inyo after ng operation ko. Kasi, yun na sinabi ng doctor. So, I believe the doctors, ano? So, yun po. And, praise God, na-overcome ko yung operation. Another 7 hours of induced comatose yun. Ang tagal kong nagising nun, yung second operation. Kaya talagang deadly yun eh. Kung hindi ako uminom ng Portier, siguro wala na rin ako. Kasi talagang after nagka-COVID. Kita niyo naman ang COVID, yung time na yun, Delta variant. Sunod-sunod ang namamatay, di ba? O, kasali ko sa ganun, muntik na ako nun. Sumakit na ulo ko kasi COVID will attack you where you are pinakamahina, di ba? Kaya mahina sa akin ulo. Sakit ng ulo ko, pero praise God, I was able to survive it. To God be all the glory, kumbaga, di ba? So, bakit ako nasa PUI, Philippines? Alam niyo po, it's to inspire people. Dati po kasi kong teacher ng purpose-driven life sa military. Nagturo po ako para kami yung mga first batch, 12 kami, pinadala kami sa mga military nung uso yung kudeta. I'm sure tandaan yung mga kudeta non-stop. Panahon ni Cory, ni Gloria, yan yung puro kudeta. After we taught them the purpose-driven life, nawala na lahat yun. And it inspired me na sabi ko, kailangan may purpose pala talaga sa buhay. Now, that's the reason why I'm here. Is again to do that, to inspire people naman. Kasi iba yung may purpose ka eh. And some people would not believe na Portier cannot help yung mga ganito po na kaso. May mga cases po ako dalawa na sa Cavite actually. Yung isa po, maraming tumor din. Subject for operation na, sabi ko, wag muna. Ipadelay mo, uminom ka muna ng diniliver namin sa Cavite, yung ating Portier. Pinainom namin siya. Before the operation, syempre, MRI again, hindi natuloy. Lumiit lahat ng tumor. Halos tunaw na, hanggang ngayon, that was 20 pa. Hanggang ngayon, she's living. She's working in a government office eh. Pero ang pinakamamigat, yung aggressive brain cancer. Aggressive, 4th stage. Nakahiga po yun before the operation. Nagpa-opera na, pero hindi pa rin makatayo. Talagang nakahiga siya all the way. That was the time na ni-request kami na pumunta sa kanya, tinignan namin, and then my upline, Nerish, presented it, and they got the whole set. Alam niyo, after 3 weeks, nakatayo na yon, and then lumakad na. After a few days lang, actually, tumayo siya. Doon sila bumili. Ganon. And all the while, ang tagal nang nakahiga nun, napatayo ng Portier. Kaya sabi niya, ang galing After 3 weeks, from, Bacoor, Imus, nakarating pa ng 13, namamasyal na.
So, sabi nila, ganun pala kagaling talaga yung portier. So, kung may kilala po kayo na may brain tumor, anything about brain, ako na mismo ang ano po, testimony. I'm the living testimony ng mga brain problems. And I can attest to that. Pati yun sa mga naging downline ko. And I praise God kasi ang tinuturo niya sa akin, lahat ng may problem sa brain. And praise God gumagaling. So, to God be all the glory. Yun lang po. Thank you. God bless you all.